Pero itong ano ha, itong Killing Me Softly na 'to, kasi nga sabi ko, 50-50 to, I like pero that, hindi Killing ito Me Softly. oo, hindi 'to ano, 50-50 'tong nangyaring desisyon na 'to, pero hindi ito yung 50-50 na patas. Ano 'to, talagang talagang this is actually giving Martin Romualdez a headache. Talagang ano 'to, siguro kung ako si Martin Romualdez, sana dinismiss niyo na lang, mga hayop kayo. Kung ako si Martin Romualdez ngayon, iniisip ko, sana dinismiss niyo na lang, mga hayop kayo. Nahirapan pa tuloy siya. Isipin mo yung gagastusan naman siya. Hello, ZT. Hello, Joey. Hello, yes. Hello. Okay. Ganito lang. Tama yung sinabi mo kanina ng 50-50, no? Sa 50-50 na yan, hindi ako happy sa result kasi sa totoo lang, ang info namin sa Senate, sa mga staff, i-dismiss na talaga yon. Kaya confident si Bato na meron siyang enough votes. Enough na boto. O na i-dismiss nga yung kaso na yan. Doon sila nagsimula kanina sa nagkagulo yan doon sa speech ni Bongo na i-remand, ibalik doon sa House. Kasi kung wala yung ideya na yan na i-remand, yung ibalik, hindi yan mapag-usapan at hindi yan mapagbutuhan. Na yun nagiging yung motion ni Cayetano na i-revise, no? Yung motion ni Bato. Ang tingin ko dito, alam naman nila na walang patutunguhan tong impeachment na yan kasi nga politically nga harassment ito ni Speaker. Then may legal infirmities yan yung kaso na yan. Bakit pa hindi nila dinidismiss? Binigyan tuloy nila ng pagkakataon. Sa ano yan in order to please Malacanang. Okay. Pero dito nga, dinidribble nila. Ito nga, napagbigyan tuloy. Parang binibigyan tuloy nila ang mga congressman ngayon na mangurakot. Diba? Bibilhin ulit ni Speaker yun. Magpupundo ulit si Speaker ng pera dyan. Kung kaya niya, oo. Kasi, maaaring gusto nyo itawid nila sa 20th Congress kasi nga mauubusan na sila ng oras dito sa... Pagka tinawid nila yan ng 20th Congress, magiging prejudicial yung question. So ngayon, kasi kailangan muna nilang, they have to, kumbaga parang, kasi di ba yung sagot doon sa mga issues ng Senate has something to do with the 1-year bar rule and yung crossover. So yung crossover na yun, malupit yun. Kasi kailangan mong tanungin lahat ng membro ng 20th Congress kung gusto ba nila. Exactly. And by then, gagastos si Speaker dyan ng pera ulit para doon punduhan ng mga tao na bago. Wait lang. Ang tanong dyan, unang-una, siya pa ba ang Speaker? That's the first question. Siya pa ba ang Speaker ng 20th Congress? And I don't think mahihirapan siya dyan na siya yung maging Speaker. Kasi, una, sa ngayon, gumagastos na siya para bilhin niya kung sino man yung mabibili niya na para gawin siyang Speaker And at the same time, gagastos na naman siya para to maintain the consensus na ituloy yung impeachment. So, this is going to be, ako for me, itong ginawa nila nito, the Senate actually put the House of Representatives in its proper place. O sige, gusto ninyo? O sige, kung para ma-pull off nyo ito, grabing pangungurakot ang kailangan nyong gawin. Okay, would you be able to do it all over again? I don't think it's gonna be very easy for them to, kasi aside from power play, aside from pulling up budget, ang laking task nito. Yung ginawa ni Martin na February 5 na pinull off niya yung impeachment that time, nakalaki-laking pera ang inabot niya dyan. Halos mag-fall apart na nga yun yung time na yun doon pa lang, ang dami nang nagalit na tao, ang laki-laki ng political cost noon. Yeah. Pagkatapos, would you be able to repeat it again? I don't think it's gonna be I don't think it's gonna be a walk in the park for them for the 20th Congress. So hindi yun yung parang it's gonna be it's gonna be tough for the 20th Congress. Sa totoo lang kaya half dead na talaga yan kasi the only way for them to really convince itong mga tao sa 20th Congress, which is, by the way, a new set of congressmen. Sabihin natin na kung sabihin natin na bibilin yan lahat yan ni Tambi, tingin mo hindi yan hihingi ng something that is more than what he had given noong February 4? Kasi by now, pag binili niya yung mga congressman na yan, the congressman would argue na, what if I'm going to agree with what you want na ituloy natin tong impeachment? Yeah. It has to be something that would cover the political cost.
that I am going to spend here. Kasi pag nag-agree ako dyan na ituloy yan, may tama sa akin yan sa susunod na eleksyon. Joey, I would like to say something about the budget, about sa budget, kung paano mag-cross ano siya. Okay, to answer na rin yung sinabi kanina ni the previous speaker. I'm sorry, ganito. Sa 2025 GAA, kasi di ba yung, dyan na nga sa nagsingit, di ba? Ang total insertions, congressional insertions, ay more than 797 billion. Out of that, yung 410.165 billion ay yung tinatawag na DPWH, Congressional Introduced Changes and Adjustments. Yan yung ginawa na sa GAA, okay? Iko, nandun na yung ayuda, yung AKAP and everything, kasama na yung 797 billion. Now, ang status kasi nito ay for later release, okay? Yung for issuance of statement of allotment, release order. And so, at this point, parang 90+% na yung obligated. Yeah, pero ano lang yun, obligated lang yun, but not necessarily spent. Okay? So, at saka based naman sa sa mga previous years, ganoon naman talaga yung rate niya. Ibig sabihin, may pupuntahan na yung pera na yun. So, ibig sabihin, hindi basta po pwedeng parang ipamigay yun or ipangako yun sa mga congressman. Oo, pero ito yung bantayan. Kaya, actually, I have a letter. Nag-open letter ako sa DBM. And I have a draft of letter also addressed to Senator Amy and to Senator Robin. Dapat. Kasi, ganito sana. When I asked Yusek Gades, sabi ko, can you please, in spirit of transparency, we would like to see for transparency, kung ano yung status ng 410 billion na yan ng DPWH. Kasi ang sinabi ni Congressman Toby, nasa 90 billion yung insertions na para sa congressmen and all. Parang gano'n yung amount. Pero ang para malinaw sa ganito, sa insertions na yan, dapat maglabas ang DBM kung ano ang status na yan. Kasi dyan natin makikita kung ano yung galaw ng budget. Kung ano yung mga release. So kailangan, we should demand yung ano yung status ng 797 billion na yan. Kung ano yung pag-release niyan. Okay? Kasi kung connected siya sa impeachment, may galaw din talaga yan. Now, since tapos na yung 2025 GAA, which of course may Supreme Court petition, pero technically tapos na yung ginawa nila. Yung ngayong July, August, magsisimula na naman yung budget deliberations for 2026. Dito papasok yung boses natin sa Senate that they should never allow na mag-bloat itong unprogrammed funds, unprogrammed appropriations, at saka yung mga insertions na to. Dito papasok si Senator Amy. Dito ko gagamitin si Senator Amy actually. Parang kung for me, we really supported you kasi gusto kong gamitin sa Senator Amy. Our Dante Marcoleta, obvious na yan eh. Sa Senator Amy, I would really, maniningil talaga kami sa kanya talaga. Now, alam mo yung insertions na yan, possible yan because the Senate inalaw nila eh. Even the budget of the House, more than sa doble ang ginawa, from 16 billion naging 28 billion. Sumobra, ay nagdoble siya. It's the Senate. Sila talaga ang sila talagang sasala talaga nito. Kaya on the question of impeachment and how it is related to the budget, 2025 GAA, it's done, but the release is for later release. And how are we going to monitor that? The DBM should, for transparency purposes, publish kung ano yung status niyan. We have to tell them anong status nito? Kasi sabi nila related to sa impeachment eh. So we have the right to demand. Titingnan natin kung talagang may release talaga sila. Kasi yung ibang pumirma, kung totoo man yun, pwede nakaabang sila dyan. These 410 billion of DPWH. Ito yung mga projects na mga maliliit, di ba? Na pumasok, mga pet projects. So we deserve to know that. Kasi kung related dyan sa impeachment, we deserve to know kung anong status niyan. Di ba? Now for FY 2026, wala pa yan. Pero may magagawa tayo dyan. Again, we have to speak up. Kasi the senators, kahit magkano pang insert dyan ni speaker, kung siya pa man, kung si Romualdez man, kahit ano pang gawin nila dyan, hindi lulusot yan sa GAA kung ang Senado, they will really have to scrutinize. So, dyan, kaya yung magalit kay Amy Marcos at saka sa supportan and everything, maningil kayo kay Senator Amy. You have to let her know, Senator Amy, napilitan akong iboto ka, napilitan akong isuportahan ka, because I would like you to go after your cousin. Gayon nyo siya singilin. Singilin nyo siya, Senator Amy. Huwag kayong, okay, thank you sa time, but it's payback time. It's payback time. You cannot just, it's not enough na parang, okay lang eh, kakainis nga eh. No, it's not enough. And we will not accept that during BICAM, hindi nga kami pumirma eh. Naku, hindi ko alam eh, bakit ganun eh. No, we will not accept that. We want you to speak up during BICAM. Yes, role. Yes, committee level of budget deliberations, plenary level of deliberations, and the BICAM. No, we will not accept that you will just say na wala nga kaming magawa. No, we don't want to see you helpless. Naghirap kami
at kung ano pang sinasabi sa aming bayaran kami, double agent and everything, because we promoted you. Now, it's payback time. You cannot just say na, downplay. No, we will not accept that. You have to work hard. We voted for you. We supported you. Marcoleta and the rest, Bongo, Ronald Bato de la Rosa. We have to tell them. We will be the first one to criticize them. Anyway, nasa senator na sila so pwede tayo mag-criticize sa kanila. Diba? We will have to hold them accountable. And so mga nagsabi na don't criticize them kasi they're supporter tayo na. No, it's not correct. We will be the first one to hold them accountable. Pag ayaw natin ng malamya, ang pagiging malamya is not acceptable. Correct. They have to speak up. Pag during sa BICAM, hindi pwedeng pumimira kami pero umalis ako kasi wala naman kayong magawa. No. It's not acceptable. You call a press con. You have to speak up. Don't wait for privileged speech. It's not acceptable. You have to speak up. Ipaglaban nyo kami. And we don't accept na maging malamya kayo or helpless kayo. You have to speak up. But then, this can be done if we, all of us, mag-i-speak up din tayo. If we have to let them know na ito yung standard natin. Na ito yung expectations natin sa kanila. We get your point there. Patapusin lang natin si ZT dun sorry. I'm sorry, I have to go na rin. I'm sorry, pasensya ka na, guys. Pasensya na cut ko rin kayo, pero I have to go na kasi then, okay? Okay. Thank you. And thank you very much for this opportunity and pasensya na carried away na naman ako. It's okay. Because of this budget. Okay? Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Dalaw ulit next time pag libre ka. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Yes, ZT, continue your Yan lang. Pinagdasal ko na lang na magdesisyon na agad ang Supreme Court regarding sa final ni Attorney Torion, no, para matapos na ito kasi yung crossover Di ako positive na magdedesisyon ng Supreme Court agad-agad. Ang daming public interest cases na walang update. Diyos ko, I mean, lahat nito nasa Supreme Court na. Dapat sila na ang sumagot. Bilisan na nila yung sa GAA, yung sa kasi magiging kung hindi aksyon na ng Supreme Court yung issue doon sa GAA, magiging president lang yan sa 20th Congress na tinan mo. Nagastos na nga lahat ng Nagastos na nga lahat. Okay lang to. Wala namang desisyon ng Supreme Court. Sige lang tayo. Para bang ang sugat, pag hindi mo ginagamot, lalala. Diba? Ang medicine dito yung Supreme Court kailangan niyang gamutin to kasi ito yung nagiging problema ng bansa. Sa GAA walang desisyon. Sa PhilHealth wala pa rin desisyon. Sa ano pang mga issue wala pa rin. Yung kay PRRD na habeas corpus hanggang ngayon 6 na buwan na ilang buwan na si PRRD sa dahig walang desisyon. I mean, may mga sugat na hindi gumagaling kasi hindi nila ginagamot. Magdi-deliberation na naman ang 20th Congress sa National Expenditure Program, no? Mag-i-start na yan pagkatapos ng SONA. Pangkatutak na naman ng mga MC dyan. Kasi bibilhin na naman ng Miss Speaker yan. Dagdagan na naman ang budget ng district allocation para papabor sa kanya. And mag-iingay ulit ang Kongreso para awayin si Inday Sara. And ngayong araw nga, nabalitaan namin na nag-file na naman sila ng 600 million plus na kaso sa COA. Hindi matatapos yan. Ngayon, napapahiwatig si BBM na i-crossover ang impeachment. Parang, meron siyang, ito ang gusto ko, i-crossover, tuloy-tuloy ang impeachment para walang pag-uusapan itong buong taon na to na naman, kundi VP Sara, impeach VP Sara hanggang December 31 yan, ng alas 12 ng gabi. Yun lang ang pag-uusapan. Walang patutunguhan itong bansa na to. Dapat kanina, pinatay na nila yung impeachment na yan kasi yun lang ang patutunguhan. Ang problema, kanina, mukhang nasunog si Jinggoy. Kasi hindi nila in-expect na isusomon pa, no? Kasi i-remand. Tama yung sinabi ni Bato kanina na, ano ba to? Akala ko pa, binalik na natin sa Kongreso, wala na dapat somon na ipapadala. Bakit may ganito pa? Diba? Tapos nagkanya-kanya na sila papasagot yata. Hindi, parang ang napagkainsunduan yata, hintayin mo na nila yung sagot ng yung sagot ng TF Congress. Yun nga, sa tingin ko mukhang maubos ang oras ng 19th Congress diyan sa kakasagot, no? Sa kakapadala nila ng summon. It's not directed to the 19th Congress at all. Yung decision nila na to remand, ang answer nun is coming from the 20th Congress. So walay na talaga. Walay na yung 19th Congress. Sinabi kanina natin non-extendable of 10 days from the issuance of the summon. May 10 araw lang silang sumagot na walang extension. Ano lang yata yun, yung function ng impeachment court na mag-a-act sila hanggang mag-end yung 19th Congress is going to be limited lang kung meron silang mga i-issue na order, ganun lang. So, hindi sila, wala nang action except that.
Okay, for transparency, ikaklaro natin 'yun, 'no, kasi ang daming nanonood sa iyo ngayon, 'no. Kung ano ba ang ini-issue nilang summon ngayon. Ang pagkabasa ko kanina, nag-issue ng summon si Senate President para doon sa issue number 1, yung na-violate nga yung 1-year rule, and number 2 yung crossover. Na ngayon, pinalabas nila ngayon starting today, so mare-receive 'yan within today and sasagot sila within 10 days na walang extension. So ang sasagot niyan is sila pa rin sa 19th Congress. So uubusin meron magre-reply ang sagot na pag nagsulat ang Directed to the 20th Congress yun. Directed to the 20th Congress yung ano, yung sagot ng dalawang issue sa 1-year bar rule at saka yung sa crossover. Directed yun sa 20th Congress, not to the 19th Congress. So ibig sabihin, justiciable issue pa rin yun, no? Kasi nga, yung crossover, kung ano ba talaga, legal ba yan o hindi. So, dapat papasok na Supreme Court dyan. At huwag nang hayaan ng Supreme Court sana. Hindi nga ganun yung ano nila. Hindi nga ganun, syempre, hindi nila aanuhin yun. Kasi syempre, feeling nila, duty nila to sort it out eh. At saka, meron din naman sa Supreme Court na ganun. And of course, as a body na nakatalaga para gumawa sa mga ganitong bagay, hindi po pwedeng maghintay sila sa decision ng Supreme Court. Kailangan nilang mag-act on their own without prejudice, of course, kung ano man yung magiging decision ng Supreme Court later on. Okay, pwede. Anyway, anything else, ZT, para mabigay na wala natin? Wala na, okay na ako. Nag-expect lang ako kanina na matuldo ka na yan kasi talagang overwhelming naman ang votes eh, na para i-dismiss yung kaso. So, hindi nagtagumpay yung motion ni Bato, no? Na ano lang, nagkagulo lang sila doon sa motion ni Bongo na ibalik sa Kongreso. Sana hindi na siya nagdagdag ng... Ang sinaserve nitong decision na to, na half-dead, perhaps yung Malacanang amenable din sa half-dead. So, ngayon, goods yun kay Inday, yung half-dead na yan, okay na rin yun. Hindi yun yung ideal na gusto, kasi ako gusto ko dismissal rin talaga eh. Hindi yun yung perfect na result sa atin, pero I'm pretty sure na sa, ang tawag dito, kumbaga ang nanalo today is yung group 1, which is yung Malacanang, Lisa and Bongbong. Sila yung dyan. Gusto nila yan eh, yung parang nakahang lang yung nakadribble lang yung impeachment. Kasi pag yung impeachment nakahang na ganyan, ang attention ay naka Inday Sara. So it's gonna be less on them but more on Inday. So gusto nila yan. Pagka dinismiss mo kasi yan, off the hook na si Inday, so ibig sabihin it's everybody's game na. And it's very likely na sila yung nasa administration, sila yung tatamaan ng lahat ng brunt, ganyan. So ayaw nila yon. So I think itong 50-50 na to is a compromise between doon sa mga senador na talagang gusto nang i-dismiss ang impeachment complaint because that is the right thing to do, but also at the same time getting at the right side, getting at the good side of Malacanang, kaya reasonable rin naman yung amendment na ginawa ni Cayetano. So kumbaga parang yun na yung pinaka-compromise. So ako yun nga sana sana na-dismiss na lang pero okay na rin to. Okay na rin to kaysa naman mag-trial kasi ayoko talaga ng trial. Oo nga, waste of time na yan. So, grabe, maliwanag pa sa sikat ng araw kung anong direction ng impeachment na yan. Para saan yan? Okay lang sana kung talagang totoong accountability. Ang focus lang naman nila, matanggal si Inday Sara sa 2028 eh. Diyos ko, hindi naman tanga ang mga Pilipino na manghula kung anong gagawin dyan sa impeachment na yan. Hindi, Diyos ko. Sana hindi na nanalo si Bongo at si Bato at saka hindi na binoto ng Visayas Mindanao yung Duterte, di ba? Pero itong itong Killing Me Softly na to, kasi nga sabi ko, 50-50 to. I like that, Killing Me Softly. Oo, hindi to 50-50 tong nangyaring desisyon na to, pero hindi ito yung 50-50 na patas. Talagang this is actually giving Martin Romualdez a headache. Talagang to. Siguro kung ako si Martin Romualdez, sana dinismiss nyo na lang, mga hayop kayo. Kung ako si Martin Romualdez ngayon, sana dinismiss nyo na lang, mga hayop kayo. Nahirapan patuloy siya. Hindi mo yung gagastusan naman siya. Isipin ilang congressman yan, nababahugan niya lahat yan. Yung bago. Dami no? Kasi sabi natin na nasa 150 yung bago. Ubos ang pera niya.
Yeah, oo. Yun nga, wala rin naman na siyang pagkukuha ng pera sa kasi obligated na majority ng budget ng 2026. Nagastos na. Nagastos na, or at least meron siyang pupuntahan. Pagkatapos si Bongbong through Toby Chanco, sinabi na rin niya na parang, ay, wag kang nagpapamigay ng pera diyan sa mga kongresista kung ano-ano mga pinapangako mo diyan. No, 'di ba? Ginano na rin gumano na rin si Bongbong Marcos through Toby Chanco. So, kaya ako etong mga pa-etchos ng House of Representative, nabuo pa rin ang suporta kay Martin Romualdez. Di ako naniniwala dyan. Kung totoo yan, meron ng listahan ngayon. Ba't hindi nila malabas yung listahan? Kasi it's not true. Malabo yun, Mindanao, Visayas. Naglalaro sila ngayon. Kasi kailangan nilang makabawi Lalo na kakatapos lang ng eleksyon. Bumabawi ang mga yan. So I don't think so na final yung decision nila to support Anyway. Okay. So yun lang. And ako masaya na ako na kahit paano walang trial, no? Talagang ayoko ng trial, sa totoo lang. Pero tingnan natin ito kung saan ito, anong direction nito. No? Okay, Miss Joey, maraming salamat. Okay, thank you, ZT. Hello, Teacher Ezekiel. Hello. Hi, Miss Joey. Hello. Hi. Back. Oh my goodness. On a lighter note lang, no? I just wanna acknowledge the fact that yung pinapredict na natin na the dramatic shifting of alliances is happening before us. I was so surprised with the number that we got, which is 18.5, right? Oh my goodness. Pero yung 18 na yan, sabi ko nga sa inyo, yung 18 na yan, wag niyong angkinin na atin yan. Kasi yung pag-remand noong impeachment na yan also serves the interest of Malacanang. Malacanang, yeah. So yung 18 na yan, hindi mo pwedeng sabihin, ay, atin yan, or things like that. Kasi kung sakaling magkaroon, for example, the House of Representatives or Martin Romualdez was able to turn things around at eventually magkaroon ng trial. We're not really sure that all 18 of them are going to vote to acquit Inday. Hindi rin tayo makasigurado doon. Kasi nga, itong pagbabalik ng kaso na to sa House of Representatives, ang gusto lang naman ng Malacanang dribble, di ba? Yes, ayaw rin ng Malacanang ng trial. Yes. Hindi yung ko tingin ko, Miss Joey. Kaya nga para sabi ko, yung sabi mo kanina na ako si Martin Romualdez, punyeta kayo, dapat dinismiss nyo na. Alam mo, para sa akin, enough na yung nalalaman ko na hindi siya nakakatulog at nai-stress siya, punyeta siya. You know what? Kasi stress siya ngayon. Oo, kasi nga parang, alam mo yun, na kasi, di ba, parang, alam mo, parang para sa akin kasi, Miss Joy, parang, siguro nare-realize na din nila na talagang sagad-sagaran na yung sagad sa buto na yung mga kagaguhang ginagawa nila, no? Imagine, no? Saka, alam mo kanina, manggit ko lang to, no? Just in a lighter note lang, Miss Joey, nakakapanggigil yung pagbumukha ni Risa Ontiveros, no? Yung mga eksena niya sa Gusto ko nung time na nung nagbotohan na, yes. yung kukla niya. Oh my goodness. Gusto ko siyang nakakainis, sabi ko, bagay sa yun. Alam mo yung gigil, yung parang, yung meron kong gusto sampalin sa mukha talaga. Yun ang mararamdaman namin kay Risa Ontiveros talaga. Kasi talagang siya, talagang deserve. No, Miss Joey, super deserve, no? Ang hindi ko lang din in-expect na nag-shine kanina, no, dun sa endless debate nila kanina, no, si Alan Peter Cayetano at saka si Bato de la Rosa, no. Yun nga yung parang, ay, nagulat ako dito kay Bato, parang, alam mo yun, good job. Ang lang kanina, sa eksena lang kanina, yung kay Senator Padilla, no. It's really it's really comforting to see Bato. Yes, my goodness. Alam mo na hindi niya alam mo na hindi niya yon safe zone. Yeah. Hindi yon ni Bato, hindi siya komportable kasi hindi naman parang talagang alam mo yon, hindi pang ganito talaga si Bato to be fair kay Bato. But the mere fact that he is doing it and you can really see that he's doing his best in order to be our kakampi. Yes, to give justice sa mga botong ibinigay natin sa kanila. We appreciate the effort. Parang alam mo yun, parang kasi di ba last time, no, if you remember during the PIDEA leaks, no, di ba everybody was so disappointed. Naku, Batoy, contempt mo na yan, ganyan, whatever, no. Parang ngayon siguro, nabigyan ng bumabawi siya ngayon. Yeah, more than bumabawi, parang siguro iniisip ko ganito, Miss Joey, na parang siguro na-realize niya na ang mandato mo, hindi lang dahil binoto ka. May dahilan kung bakit binoto ka namin at ikaw, binoto ka namin at napunta ka sa Magic 5, may dahilan yan. It is a protest vote that you should give justice to the votes that we have casted for you. Di ba? It was so satisfying. Though yung tama ka nga, no, Miss Joey, sabi mo, yung 18 na yan, hindi yan atin. Pero it's comfortable enough to know that kahit paano nakapagbigay tayo ng kaba,
kaba at galit sa mga kalaban, no? Saka alam mo number one fake news peddler yan nga pala, mabanggit ko lang yan si Jabad, yan si Hidaria. Alam mo, umiiyak na makakamputa, Miss Joey. Talagang tama nga yung mga sinabi niyo, no? I think you have mentioned this earlier sa mga niyo, sa mga live niyo, no? Na ang ata sa kanila, ang utos, non-stop na mga balita sa mainstream, yung mga demonstration nila. Kasi ngayon, no, may nakita ko naka-live, mga akbayan ata yun, nasa labas ng Senado. Nag-aano sila, yung and which I appreciate is Joey, na dapat more than ever, tama kayo. Dapat mas united tayo ngayon. Hindi dapat dahil lang sa natapos yung boto, tapos na, no. They will not stop. Hindi titigil yung mga yun hanggat hindi na napapabagsak si Sara. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Guanzon, no, totoo naman na si Sara is the woman to beat on 2028. Totoo naman yun eh. Diyos ko po, kung nakatira ka sa loob ng kuweba, kung hindi mo alam niya, di ba? Tsaka alam mo ang problem nun, tama po kayo, nabanggit nyo kanina, no, dapat yung drive natin in information, yung pagpapalaganap ng tamang informasyon, to ma-level up natin yung conversation, gawin natin. Kasi alam nyo po, madami ako nakakausap na mga kakamping. Well-known kakamping ka, Miss Joey, may pinag-aralan, may mga magagandang posisyon sa mga trabaho nila. Alam niyo, hindi talaga nila alam yung mga information na pinakikinggan natin dito sa side natin. Like for example, yung mga bagay ng Okada bribery. Yung mga bagay tulad ng insertion. Yung mga bagay katulad ng hindi mo pera yan. Yung MOOE. Alam mo, sa totoo lang, for some reason, I was so confused and very, I'm questioning, bakit kaya hindi nila alam o nagde-deny lang sila. Pero kasi the number of people that I was able to talk to, no, which has the same political beliefs, no, hindi talaga nila alam. So siguro better dito, Miss Joey, parang ko lang po, bilang kayo po, isa po kayo sa mga leading talaga na pinakikinggan dito sa atin, no. Maganda talaga dito na mas maganda na pag natin, i-level up natin ang conversation at saka yung proliferation po talaga ng information na tama is somehow our measure to counter fake news. Kasi talagang, dahil maniwala ka, Miss Joey, galing pa ako sa Bulacan speaking of, galing ako ng Bulacan last week, no? Mga taga-Bulacan pa nakakausap ko, mga nasa turf mo, Miss Joey. Nakakaloka, hindi talaga nila alam. And they don't believe it. And they call me fake very news. Very yellow ang Bulacan sa totoo lang. Very yellow. They call me fake news, Miss Joey. Alam mo, sabi ko, talaga fake news Sinend ko sa kanila yung isang live ni Attorney Guanzon talking about na hindi dapat nagkaroon ng impeachment whatever. Alam mo, nakita ko talaga sa mga mukha nila na nagulat sila na parang, oh my goodness, why is she speaking this way? Di ba kakamping to? Again, dahil nga mga rabid na kakamping ka, yung mga expectation natin, galit na galit sila kaya Attorney Guanzon. Sabi nila, fake news peddler lang. Yun lang yung akin lang. Parang siguro, in a lighter note, tama rin kayo, Miss Joey, parehas tayo na naisip kanina, no, na ayoko man ng trial. I mean, what I'm trying to say is that ayaw man natin ng trial. Ako para sa akin, Miss Joey, tulad nung nabanggit ko nung minsan umakyat ako dito, no. Si Sara naman gusto naman niya ng trial kung sakali, no. Ako para sa akin kasi kung nasa side talaga natin ng katotohanan, alam mo yun, uncomfortable mang isipin na itong trial si Sara. Either of the two, okay ako. Kasi alam kong alam mo yun, alam kong para sa tao Alam niyo po yung punto ko. Pero tawag dito, it's difficult to wish for the trial sa totoo lang. Kasi nga, ito yung problem. Oo, gusto natin yun. Hindi tayo takot doon. Okay? Hindi tayo takot doon. But let us put in the equation the fact na yung mga kausap natin, these people have no morality. Kung magiging fair ang trial, wala tayong problema. But the trial is not gonna be fair. They are not going to respect laws. They are not going to respect rules. They already did that to PRRD So, kaya parang sa akin, careful lang rin tayo dun sa pag-wish na hindi yung ang tawag dito, gusto ko mag-trial. Kasi, hindi yan, kumbaga pag nag-trial, okay lang. Kung wala na tayong magagawa at magta-trial, wala man tayong magagawa, kailangan namang talagang harapin. And Inday is ready. Yun lang ang Inday is ready. But if you're going to, parang ako, for me lang if you're going to be prudent about it, the best scenario and the most prudent goal is really to have no trial at all, to dismiss the impeachment complaint at all. Why? Kasi unang-una, yun ang makakabuti sa bansa. Kasi hindi maubos yung oras natin sa kakainday dyan sa impeachment. Kasi I'm pretty sure, pag nagkaroon ng trial, that's going to be the telenovela for political instability, no? It's going to bring political instability, ganyan. At ano lang yung cons niya. Right now, ang naiisip ko lang na cons ano yung pro niya, ano yung mga pros niya.
yung mga advantages niya. Right now, naiisip ko lang na advantage kapag kunwari nagkaroon ng trial is that it's going to be politically beneficial to Inday. Yung gano'n siya, makakapagsalita siya, meron siyang stage, meron siyang makikilala siya ng lahat ng tao, makakapag siya, ganyan-ganyan. But, take note ha, ang issue kay Inday is confidential fund. 2023 pa nila binibira yan kay Inday. 2023 pa nila binibira kay Inday yan. But despite that, Inday remains to be the most trusted, most approved. Yes. So what does that mean? Ibig sabihin, kung meron man tayong political advantage na magiging during the impeachment trial, hindi naman yun nawala yung advantage na yun. Kahit nung time na wala pang impeachment, kahit nung wala pang trial, hindi naman nawala yung advantage na yun. So ibig ko sabihin, parang kung ano man yung maibibigay ng trial na yan na political advantage kay Inday, parang I don't think it's going to really give much to her because kahit ngayon nga na hindi siya nakakapagsalita na hindi siya diyan ang taas-taas ng niya, ang taas-taas ng rating niya at saka approval rating niya, ng approval and trust rating niya. And also, kapag kunwari nawala na yung impeachment, nawala na yung threat ng mga ganyan, it doesn't mean she's not going to explain herself. Diba? I'm pretty sure ma-explain pa rin no? Oo. Miss Joey, parang siguro yung kung ano man yung magiging doon is not enough to cover kung ano man yung mga mawawala sa atin during kung magkaroon man ng trial, no? Miss Joey, ano ko lang din. Ako lang naman, Miss Joey, kaya ako lang din siya nasabi kasi is that tama ka, buti na ano po ninyo, na highlight ninyo na hindi nga natin, you trust the system but you don't trust the people around the system, di ba? What I'm trying to say is that ano't man ang mangyari given sa mga yan, parang I find comfort na no matter what happen, either of the two, I feel like, Sarah will remain triumphant with that, no? But with that, no, I'm very happy na... confident rin ako naman sa ganyan. Kumbaga, kahit pa paano, ang tawag dito, whether magka-trial, tama, triumphant pa rin si Inday regardless. Yun nga lang, ang loss natin doon is the time. Yes, the time that we could have used to address other issues of the country, resources, public funds that could have been used for different things, alam mo yun. Isipin niyo, Miss Joey, no, the way we think talaga is aligned with how our leader thinks. Remember when Sarah told na sa media na wag itong asikasuhin yung para sa development ng bansa. The way we conduct conversation is that we are realist in a way na masasayang ang resources, I'm very happy to be listening with this kind of conversation. Yun lang, gusto ko lang i-voice out na sa atin bilang mga supporters ni Sarah at saka ng pamilyang Duterte, no? Let's continue na maging vigilant and let's filter and let's process all the information that we see in social media, whether it's mainstream or whatever. Let's fact check. Para hindi tayo alam mo yon, hindi tayo magmumukhang tanga at alam mo yun, hindi tayo mukhang tulad ng rabbit. I'm very happy with what you have discussed with Miss Dare kanina, no, na magkakaroon tayo ng cheat sheet, no. Kinakausap tayo ng mga taong to. Alam mo, wala na tayo sa sa punto kasi ng sige, okay lang, kukonvince lang naman kita, okay, ganyan, no. Rabid yung mga kalaban natin and we have to stay above the fray, no. So, yun lang yung ko, siguro, yung frustration, again, di ko na alam din yung parang, I don't know if I'm happy with the result kanina or hindi. Basta para sa akin, so long na mag-trial o hindi, si Sarah mo nanalo. Yun lang yung akin, no. Yun lang yung akin, no. And let's all, unite. We need Sara Duterte needs our support more than ever. We have to, kasi natin to, turf natin to, itong social media. Facebook, YouTube, TikTok, di ba? Mga Duterte yan. Ang akin lang, ang message ko lang sa mga co-supporter, no? Hindi naman porke nakakakita kayo ng clip na pwedeng alam mo yon, dahil sa gusto nyo lang supportahan yung mga sa side natin, babaliwalain nyo na yung tama sa kabila. Let's say, for example, itong nakaraang video remember po yung encounter ni Cardema at saka nitong baklang to si Makabayan, si Raul Manuel. Ginagawang katatawanan si Raul Manuel kasi parang yung mukha daw, parang ganun daw, mukha daw butot pa. Pero obviously the video was edited. Splice siya. Parang ginagawa siya mukhang katawa. Wag natin gawin yung ganun para mas paniwalaan tayo ng tao. Kasi the more na natural and the more na authentic and yung mga ginagawa natin, mas better, no? Yun lang, Miss Joey. I'm very happy to be back again. God bless everybody. Thank you. Okay, thank you, Ezekiel. Iparamdam kay Jabad na bongga tayo dahil iyak siya ng iyak sa Twitter. Napaka-fake news peddler niyang Hidarian na yan. Bye! Okay, bye-bye. Salamat. Bye-bye.
Ayan, thank you, Ezekiel. Hello, Clivia Ovaz. Hello, Clivia Ovaz. Ayan, wala kang sound. Hello. Hello, Clivia. Ayan, teka, bababa mo. Hello, Clivia, sumilip ka na. Ayan. Hello. O sige, bababa na muna kita. Ayusin mo muna ang iyong sarili, Clivia. Grabe yung pangalan, Clivia. Ayan. Hello, Filipino Leaks! Hi, Miss Joey. Kamusta po? Long time na hindi nakaka-attend. Oo nga. Oo. Grabe, ramdam na ramdam po yung excitement ninyo kasi kanina palipat-lipat ako sa nag-host ng live kay Sir Coco Locoy, tapos kay Dare, tapos sa inyo. Tapos nung nag-live kayo, dito na ako tumambay kasi yung commentary mo plus yung yung chat group dito. So, magandang gabi po sa lahat ng nandito. And yes, at least may small victory po tayo ngayon. Sabi nga, Batorni, di ba? Pero patuloy pa din po natin isusulong yung junk impeachment, of course, no? Kasi yung mga nananawagan na people power, iba na po kasi ngayon eh. We cannot really take to the streets. Kung nakita niyo naman, all the way through the election, ang nagagawa natin are yung mga localized version natin ng pagkikipagpulong, our assemblies are all localized. Wala naman talagang sobrang masa except siguro yung sa ginawa ng INC, yun talaga yung pinakamalaki, no? But what we can really do is voice them out and vote them out. So we'll really show them na we voted a lot out noong May 12. And we need to continue that all the way through May 2028. And then right now, we just need to continue to voice them out. Diba? So, ito yung maganda ngayon eh. Kasi nakita natin na what happened kanina was a major pushback. Yung parang pulang-pula ni si Coco Pimentel diba? Yung naghahanap na ng term, nakita mo si Risa Ontiveros kasi nakapabor yung yung stante niya sa gilid. Kaya sabi ko kaya dapat i-categorize nyo yung mga grupo ng mga political actors into 3. Kailangan nyo talaga i-categorize yan into 3 so that you would be able to know what to expect from them. Again, group 1, yung grupo nila Bongbong Marcos at lahat ng mga politician na nakikinabang sa status quo, okay? Ayaw niya ng impeachment na mabilisan. Okay? Ang gusto niya, impeachment na yung nandyan lang, yung hanging lang, yung just an axe na nakaganon sa leeg ni Inday Sara. Pero hindi mo pwedeng tuluyan. Hindi po pwedeng ma-acquit si Inday Sara, hindi po pwedeng ma-convict si Inday Sara kasi ayaw nilang matapos yung impeachment issue na yan kay Inday Sara. Why? Because that's a shield for the current administration. Okay, make Inday look problematic so that so that it will serve as a cushion para dun sa problema ng administration. So kumbaga pang pang divert ng attention yan eh. And also, it is their compromise with group number 2. Group number 2, which is the yellows, the pinks, and everyone who would think that Inday Sara is their major pain in the ass. So yung group 2, yan, nagmamadali yan. Walang oras-oras dyan. Sila, gusto nila ma-impeach si Inday Sara sa lalong madaling panahon. Ganon. Ayan. So, kaya itong sila, ang tawag dito, sila Risa Ontiveros, sila Coco Pimentel, mawala ng time yung mga yan eh. Kailangan na nilang mawala si Inday Sara sa kanilang landas. Because once they take down the Dutertes, they have to take down the Marcoses na next. So maraming kalaban to, yung group number 2, marami silang kalaban. Kaya sila nagmamadali. 'Di ba? Kaya ang dami nilang gustong patahimikin. Ganon. And of course, the Dutertes would be in the defensive right now. The Dutertes are just going to react based on ano yung gagawin ng group 1 and 2. So ngayon, apparently, ang pinakatalo sa group 1 and 3, group 1, 2, and 3 is group 2. I'm so sorry, but it is delayed, 'di ba? But you also have to understand that, kaya nga sabi ko kanina, itong remand na ito, hindi mo masasabi na lahat ng bumoto dito kakampi natin. Kasi this is also serving the interest of people in Malacanang, the group 1, 'di ba? So it's good for us, pero do not think nakakampi natin si Chis Escudero, sila Tulfo, sila yung mga iba pang bumoto diyan. Yung mga iba pang bumoto diyan sa 18 na yan. The 18 who voted
na i-remand is Chisa Escudero, Francis Tolentino, Jinggoy Estrada, Lauren Ligarda, Lito Lapid, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Mark Villar, Joel Villanueva, JV Ejercito, Cynthia Villar, Amy Marcos, Robin Padilla, Bongo, Bong Revilla, Bato de la Rosa, and Rafi Tulfo. Okay. Can you say that all of them are going to acquit Inday? Not necessarily. Hindi. Diba? Mm-hmm. Yun nga, kasi kung na-push yung yung motion for dismiss. Nagtaas ng kamay si Tulfo sa favor doon sa remand. Nakita ko yung niya, nakita ko siya. Ang sa 5 na hindi, na no is, yung 5 na no ay ang kasama doon si Binay. Ayun. Tama nga pala yung inala ko. Ayun nga po kung talagang itinuloy nila yung motion to dismiss kanina, uncertain din, no? Hindi talaga sure na mananalo tayo or full dismissal yon kasi parang I do not see the numbers talaga based on the arguments that was raised. Pero if I were to describe in one word, yung nangyari po kanina, matatawag ko po dun outmaneuvered. And dito po, sa mga kasama po natin ngayon sa live, kung bakit po mahalaga na may kakampi po tayo sa partido natin na magagaling na abogado. Kasi nakita po natin, and even Batorni acknowledged nga kung ano yung number one, ano yung personal impact ni APC whenever there's a conflict. Napapalamig niya yung room. But second, yung kanyang legal yung legal aptitude, tama po ba yung term aptitude, yung galing niya po sa legal process. And I think they were sila Coco Pimentel were outmaneuvered, and maybe Cheese also, the Senate the presiding officer also played along with the motion or the amendment of APC. Kaya yun, natuloy yung vote kasi talagang very hard si Coco Pimentel, challenging it. May pa diba, remand is to dismiss, si Nancy Vinoy nga parang na-absent. Di ba yung to return is isa uli? Kung kailan pa magbobotohan saka pa siya umepal, nagawan tulo siya ng meme o soundbite for me. Kaya yun, di ba? Si Sir Coco sabi niya, black na siya. It's very important for us to really have that someone sa team natin, sa mga Duterte aligned, yung magaling talaga sa batas, na may trial experience as much as possible. Kasi sa mga ganito, whether in the lower house or upper house, matcha-challenge talaga yung irregularities. Eto nga, dinelay nila, di ba, dinelay nila delayed yung impeachment trial. So ngayon, once na, sabihin natin, for some miraculous, due to some miraculous hand, let's say makabalik ito agad sa Congress, masagot nila, makomplain nila yung nire-request ng Congress, tapos bumalik ito sa Congress, sa Senate, itong impeachment complaint. Nawala yung train of thought ko. Sorry. Sige. Ikaw na muna. Nawala yung isip ko. Sabi mo, just in case kung may balik. Yun. Kasi, di ba, they were trying to cross it over. So, ang isa sa tingin ko nga dyan is they're trying to avoid the heat. Yung pag-iinitan ba? Kasi kung if they voted to dismiss, may mapag-iinitan din yung ibang grupo, but kung ibalik nila kay Martin, kaya nga sabi mo, napakalaking headache ito kay Martin kasi he has to solve the irregularity and the constitutionality of the articles of impeachment. So ngayon, anong gagawin niya? Diba? Does he need money to buy them out and make sure that the right documents are in place before he gives it back to Senate? Or anong gagawin niya ngayon, di ba? Kasi yun nga, di ba, we know that impeachment 1, 2, 3 were held. And yun nga, naipaliwanag talaga ng maayos ng APC na this sets a dangerous precedent kasi they did not merge it. Parang, okay, 1,000 na impeachment complaints, kukolektahan mo, you pick just one. So parang ganun, di ba? So there were so many points kanina na ibinigay si APC, si Senator Cayetano, na okay, napaisip din ako na this is a knowledge that is good for all of us citizens to know and have. And we only get this from someone who really knows the law. And APC is not politically biased lang. He really explained it regardless of your political colors, just to make sure that the process goes, and moves forward. Ito yung kailangan natin, hindi yung magaling pero tahimik when it serves them right. We need, parang si Marcoleta, di ba? I don't care, I just want the due process to happen, parang ganun po. Ayun, sabi ni Lucaret, di ko maintindihan yung play ni Joel Villanueva kanina. Please enlighten me. Ako feeling ko ang gusto lang ni Joel Villanueva ay hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. So, kakampi ba natin si Joel Villanueva? I'm not so sure. Hindi rin ako ganun kaano. Pero remember, pag ang boto mo ay remand to Congress, it doesn't mean that you're going to acquit Inday Sara. 'Di ba? Kasi nga, yung remand, hindi lang naman Inday, hindi lang naman kampo ni Inday ang magbe-benefit diyan eh. Nagbe-benefit din diyan yung group 1. Ayun.
ang isa rin sa inisip ko, Miss Joey, yung bakit nagmamadali sila kanina na may mangyari tomorrow. Di ba, kung hindi nag-remand kanina, tomorrow would be like the court's day 1, di ba? Parang may appearance fee. Bakit sila atat na may day 1 ng court tomorrow? May appearance fee ba kayo? Ang ano ko nga, although sinasabi ko na to several times, kaya sila nagmamadaling i-convene, itong group 2, kaya sila nagmamadaling i-convene. Kasi di ba may schedule na yan? Yung schedule na proposed schedule ni Tolentino, yung 21 days na impeachment trial, yung magkakaroon ng decision on June 30. Okay, yun yung pinaka-perfect na scenario kung gusto mong i-impeach si Inday Sara. Why? Because you do not need to confront the legality of crossover issue. 'Di ba? Hindi mo na kailangan matindi yung issue na yun eh. So ngayon, also if you're going to do it in the 19th Congress, okay? If you're going to do the impeachment trial in the 19th Congress, yung mga outgoing, may role pa sila. Meron pa silang may papel pa sila sa buhay, ganyan. So yun, itong group 1, itong group 2, itong sila Risa at saka sila sila Coco, ganyan. Ang ideal situation talaga sa kanila is yung suggestion na schedule ni Tolentino. But kagaya sinabi ko, ito si Tolentino. Can you say na si Tolentino kakampi natin? Hindi rin naman eh. Alyansa yan eh. 'Di ba? Nag-alyansa yan si Tolentino eh. Pero si Tolentino bumoto siya for remand. Again, hindi porket bumoto ka ng remand, na favor ka dun sa pag-remand nung impeachment complaint, hindi ibig sabihin nung kakampi natin yan. Itong remand na ito, ang nagbe-benefit dito ay Malacanang at tayo, ganon. So kumbaga, on this day, ang natalo talaga this day, ang talagang pinaka loser ngayong araw na to, si Group 2. Kasi you cannot do your plan eh. You cannot do the paspas impeachment. 'Di ba? Si Tolentino, ang stand naman ni Tolentino, if we cannot do the paspas impeachment, i-dismiss na lang natin ang impeachment. So si Tolentino actually for dismissal siya if hindi magagawa yung schedule. Tama nga po. And yun nga, ako na hindi, yan, ikaw muna. Ayun. Sige, balikan mo yung sasabihin mo. Ako rin na kanina nawala rin ako sa nawala rin yung train of thought ko. Balikan na lang natin yan. Paano muna natin ito po, yung 19 days nga po pala, nilinaw na ni Senator Chase. Kasi hindi talaga mangyayari yung sabi mo, perfect scenario po. Pero dahil nga sa remand and return nga, di ba, natagalan sila, ilang oras nga sila. Paano pa kaya kung maraming kasali, may prosecution, may defense pa, and what if each party observes the maximum time allowed to them? For example, the defense, si VP Sara, exhaust na yung 10 days. Tapos of course, prosecution, ito, minamadali nila, so they will try to make it faster. But again, the defense will also exert or use up all the maximum time that they are allowed to have before they respond to something. So definitely, tama po yung sinabi ni Cheese Escudero, ni SP, na all they can do at the most is just to summon. And wala talagang judgment na nangyari. And hindi sila nakinig doon. Hindi nakikinig talaga. Makikita mo sa video na 3 hours na listening kasi gusto niya talaga na mangyari. Diba? Even her questions pa ulit-ulit. Diba? So ano mangyari bukas? Wala nang babasahin na articles of impeachment. Parang ganun. Wala, hindi sila nakikinig kasi yun nga, the momentum was killed eh. And so the biggest takeaway really right now, and kaya I understand why you're celebrating. Kasi kanina parang ako rin, hindi ako natuwa. But when I listened to what you were saying, parang no, this is a win. Kasi her position remains intact. It's a big moral boost for the group 3. And definitely yung group, parusa to kay Tambi. Parusa to kay Tambi. So, killing me softly tong kasi technically, this is half dead. This is already half dead. Kaya nga sabi ko kanina, if technically half dead siya, pero sa totoo lang, in substance, that's na to impeachment. Wala na to. Kaso nga lang, syempre parang you want to be prudent, tingnan natin kung anong gagawin ng Congress, tingnan natin kung mako-comply nila, tingnan natin kung makakabalik sila agad dun sa ng Supreme, ng Senate, ganyan-ganyan. Pero ang hinuha ko at this point, I really think that it is yung parang vegetable na yung impeachment complaint. Ganon. Of course, not unless Martin Romualdez is going to be given a miraculous hand that can expedite things. That can expedite. And comatose, paano kaya ma-revive? Sabi ni Jerp at saka ni Patricia. Coma na to.
vegetable na tong impeachment na to. Biruin niyo yung kailangan pagdaanan ng yung kailangan pagdaanan ng Congress, ng House of Representatives. Kailangan nilang explain yung sarili nila bakit merong 4 na impeachment complaint at bakit yung pang-4 nang tinanggap nila. How are you going to explain that? Ngayon, ang sinasabi kasi nila, di ba, sumagot naman na sila sa Supreme Court, meron naman na silang mga argument doon, pwede nilang gamitin yun. Kaso nga lang, ang question is, will the Senate adopt their explanation? Na, clear rin naman yung Constitution, na sinasabi doon sa Constitution, once ma-receive mo ang impeachment complaint, kailangan mo siyang i-refer sa proper committee. Hindi naman yun ginawa ng Congress. Pagkatapos, yung pang-4 na impeachment na naka-receive ng 2/3 votes, yun lang yung inaksyonan nila. Ang tanong, ba't hindi mo inaksyonan yung naunang 3? 'Di ba? So, anyway, matinding explanation kailangan gawin nila doon. And I think yung pinakamatindi is yung crossover. Yung crossover kasi na yan, talaga sila dyan, yan talaga yung, kasi ang mangyayari dyan, in order for them to maintain the position of the 19th Congress, kailangan nilang i-adapt yung ginawa ng 19th Congress. It is short of saying back to zero ka sa 20th Congress. Ibig sabihin, isa-isa mo na naman uling kakausapin yung mga kongresista dyan para, go pa ba kayo sa impeachment? Ganyan-ganyan. And that would spell disaster on Martin Romualdez. Kasi nga, si Martin Romualdez ngayon, nag-iikot-ikot na siya, hindi mo rin masigurado ngayon kung siya pa ang magiging speaker dahil hindi naman niya mapangalanan yung 280 kamo na sinasabi ni Princess na sumusuporta sa kanya. 'Di ba? So, hanggat hindi napapangalanan ni Martin Romualdez yung mga kongresista na susuportahan siya for the 20th Congress, ibig sabihin budol yun. Hindi yun totoo. 'Di ba? O ngayon, kunwari, paano siya bobotohin paano siya susuportahan ng mga kongresista? Hindi naman siya susuportahan yan, kundi niya babayaran, kundi niya ibabribe. O di, saan mo kukunin yung pera mo? Kukunin mo sa sarili mong bulsa? Wala na, ubos na yung said na yung 2025 budget. So, ayan. So, parang nakita niyo yung tindi ng pagdadaanan ni Martin dito in order to get the nod of the 20th Congress just to continue for the impeachment. At saka yung false sense of power brought about by money, very limited pa. Di ba, we've already seen it sa case ni Frasco na that team nila is starting to fray. Nasisira na, it's falling apart. May nag-comment na dito, parang House of Cards daw. So, kudos kay Alan Cayetano, iniba niya lang ang term ng dismissal pero ang target niya talaga ibasura ang impeachment. Actually, it's very witty, no? So, it becomes more agreeable kasi nga, ni-remand mo. Ganon. So, parang pinatay mo, pero, ang tawag dito, yung kumbaga yung parang outmaneuvered. Oo, yung kumbaga parang, doon rin naman papunta yun eh. Yung kumbaga parang, yung dismissal kasi, itutulak mo sa bangin yung kaaway mo. Ganon, dismiss na to, tapos na, yung kalaban mo, tutulak mo sa bangin, ganon. But with the remand, pinalakad mo siyang mag-isa, papunta sa bangin, tapos tatalon siyang mag-isa. Alam mo yun? Parehas deads ang result nung tatalon sa bangin. Pero yung isa, kailangan mong itulak. Yung isa, willingly siya yung lumakad, papunta sa cliff. Ganon. Kaya mo si Senator Coco was hanging to every word that they said. Hanggang sumultong na pinasulat niya. Oo. Kaya nagtanga-tangahan na lang siya doon sa dulo. Sabi niya, ano ba yung pinag-uusapan niyo ha? Hindi ko naintindihan, hindi ko nasundan. Ganyan-ganyan. Parang, Coco Pimentel, bar top notcher, hindi makaka-catch up sa conversation. Hindi ako naniniwala. Nagtanga-tangahan na lang si Coco Pimentel doon sa bandang huli na parang, why are you using that? Why? Word. Hindi ko naintindihan ang sinasabi niyo, ineme, ganyan-ganyan. So, yung ganun na yung parang tema ni Coco Pimentel. Because he knows he knows that etong remand na to, it is as good as pinatay na rin yung impeachment. Kaya nga lungkot na lungkot si Ating Mong Risa at saka si Coco after, di ba? Parang saving face na lang, like we need to have as many soundbites, as many challenges to this motion para madepensahan na lang natin yung kagrupo natin na we did our best. Ayun. So, ang interesting ngayon, ang magandang abangan ngayon, what will Martin do? What will the House of Representatives do? Diba? Yun, ang magandang tanong. Kasi kung dito lang sa impeachment, diba, yun na nahuli mo na word na archive, meron pang sinabi si na we will resume to a date na I will set na wala namang definite kung kailan niya isi-set. So parang, if you really listen to it, parang there's no certainty when they will next meet. Kasi depende rin naman kung gaano kabilis mag-respond si lower house. Ayun. And as Joey said earlier, he also protected the Senate from culpability. And that is the best thing that Senator
Ako, pagka meron talagang ginagawang maganda yung mga senador natin, talagang gustong-gusto ko silang tawaging senador eh. Senator Alan Peter Cayetano. He is not a senator for nothing. What he did today, no, is an exhibit of why Alan Peter Cayetano survives in politics. Talagang ano siya, he put on a clinic on this is how shit is done. Legal masterclass. Correct. And when it comes to politics, nasa good side siya ng Group 1, And diba? Group 3. And Group 3, 'di ba? So, ang galing ni Cayetano. Ang galing ng ginawa dito ni Alan Peter Cayetano, 'di ba? Yes, anyways po, yun lang po, Miss Joey. Thank you po sa pagpapaakyat, and thank you rin po sa palaging pag-voice out for us, and we will rally with you and also in support of PRRD and VP Sara po. Kaya sa mga kasama po natin dyan sa COMSEC, again, remember po, the new people power is to vote them out and to voice them out. Thank you and God bless po. We'll continue po sa COMSEC. Thank you, Filipino Leaks. Maraming salamat. Ayan, okay. Hello, Iho. Hello, good day. Hello, narinig mo ba ako? Yes, naririnig po. Okay, anyway, ito lang yung magbigay lang ko ng mga yung komentaryo ko sa nakita ko, ito yung mga basa ko sa kaguluhan nila ng impeachment kanina kung paano gagawin nila. Ang una, iba lang yung term na ginamit niyo, pero meron akong term na baka maintindihan ng iba. Yung impeachment for now ay sa tingin ko parang na-stroke. You know what I mean? Parang kalahati, patay na. So parang katawan niya ng invalido. Parang gano'n. The same thing din sa mga sinasabi niyo. Parang death sentence na yan eh. Hindi na masyadong Teka lang, Iho, tawag dito, nagsend ako ng link kay Sas, kaso nga lang hindi rin siya sumasagot eh. Wala siya, parang hindi siya active. Ngayon, hindi siya active. So, ayun. So, baka, hindi ko alam. Pero, maya-maya na after ni Iho, mag-end live na ako kasi kanina pa ako naka-live. Ayan, mag-5 oras na ako naka-live. Ayan. Okay. Okay, so go ahead. So, pangalawa, magbigay lang ako ng konting doon sa yung mga bumoto. Yung bumoto na naiintindihan ko yung boto nila. Yung ang bumoto doon si against is si Risa Pimentel, sino pa ba yung iba, si Gatchalian, at saka anyway, yung si Gatchalian at saka si Pimentel, meron kasing rason na parang against na kasi they are yung bang parang nagpapaano sila doon sa administrasyon kay BBM na ito bumoto kami against whatever na kasi yun yung nila, yun yung pinapa-float nila na ayaw nila ng impeachment, para bang nakahang sila doon yung number 1 mo, parang hanging ang nila. So now kasi si Pimentel, I think ang asawa niya is nagtrabaho din sa administrasyon ni BBM, so with the Gatchalian. Then on sakay Risa naman, si Risa is more on talagang sa tingin niya balakid sa kanyang plano si Sara, kasi baka may plano siyang tatakbo sa pinakamataas na posisyon. So yun yung yun naman sa remand, yung ibalik, yun yung doon, yung pagkakaintindi natin, ibalik doon sa Congress, yung parang yung bola, pinasa nila yung problema doon sa kay Martin and let Martin solve the problem. So parang nanghuhugas yung Senate na okay, kayo nang diyan, tingnan natin kung tanggapin namin o hindi. So yun yung mga at saka yung mga, then number 3, yung mga nagrarally na mga estudyante, mga pare, mga sa akin palagay is more on sila, may financier yan sila eh. Sino ang mga financier yan? Sa tingin ko, ang financier nila is yung mga oligarchs, which is sa tingin ko rin friend ni First Lady. So First Lady is an oligarch herself. Parang gano'n yung pamilya nila. So yun yung nakita kong nasa likod ng mga tao, kasi sino ba namang makasustain doon na magbabayaran mo yung mga tao na sumiron talagang nasa likod noon na mga financier. So dito naman sa sa tingin ko, kasi dito naman kay Amy, lawakan natin yung pag-intindi kung bakit ako sa akin meron ako hindi ako masyadong kay Amy sa stand niya na yung hindi siya nakatulong kaagad, but then again, whatever she does right now is sa tingin ko is very commendable, kasi mas magandang yung bang pabor sa kay BP Sara, which is sa mga Duterte, o especially kay BP Sara, yung ginawa niya ngayon. At saka yung mga SKL niya, share ko lang, gustong-gusto ko yun. Maraming mga magandang ginawa siya doon. So yun lang naman siguro ang ko, observation ko lang yun, kaya
ang last na ano ko is more on, I don't know kasi takot na siguro si Tamba dito kasi I don't know if this bigyan mo ng ano yung inaano ko, baka pagdating kasi ng panahon baka mayroong mga economic sabotage, yung mga treason against this guy. So that would be very very problematic sa kanya. Lastly, ang ginagawa nila lalo na itong sila na DR, ano yung bang kinakasuhan nila si VP Sara, left and right, they are trying to hit Inday Sara's pocket. Yun yung sa tingin ko lang, that's my yung observation. They are trying to hit Inday Sara's pocket. Pero ang problema no, actually hindi Inday Sara's pocket. They are hitting the pocket of the taxpayer, including yung kung sino yung mga government officials na nagkakaso, kasi they are also using the money of the taxpayer by sa sweldo nila at saka sa kay Inday Sara. Maybe si Inday Sara mayroong mga pro bono na mga abogado doon, pero what about yung mga tao na nagre-research? They have to pay those people. So yun yung they are not hitting Inday Sara's pocket, but they are hitting the taxpayer's pocket. So yun lang yung ko. But anyway, thank you Joey. Bye. Okay, thank you Iho. Maraming salamat. Ayan. Okay, bye-bye. Okay, salamat po. Ayan. Anyway, ayun na nga no. So, I think it's sabi ni Wani Yete, Joey, you forgot another variable. The oligarchs and Americans may budget unlinting na yan. Pero the Americans do not want the impeachment anymore. Too costly. Parang hindi na ito yung suggested action. So itong impeachment na nangyayari na to, it's purely local. Ganon. Ang pakikialam ng mga Amerikano was the election. Yun ang sabi ng mga ibong matatalinhaga. Ayan, ang intervention nila talaga na bonggang-bongga is the election, the 2025 election. Kiko ba? Yan. Ayun. So yun. Sabi ni EJ Neri, hi, for me, Miss Joey, this impeachment is a waste of people's taxes. Daming problema sa bansa. Ang tanga ng presidente natin. True. Ayan. Regarding remand to order back favors Group 1 and Group 3 versus Group 2. Yeah, kaya ang pinakatalo ngayon ay ang Group 2. Joey, so may pag-asa na si Pulong maging president, maging House Speaker. Sabi ni Tita Inday. Ang sabi ng ibong matalinghaga ay sumisipa. Sumisipa si Pulong. Hindi ko alam kung matutuloy pero sumisipa siya. So that's also a good thing. Kaya nga sabi ko yung eme ng yung eme ni Martin Romualdez na meron siya 280 na support. Yung boto nga nakuha ng impeachment 240 lang pagkatapos ngayon 280 yung suporta sa iyo. Si ang pangalan nito si Doc Frasco nga ayaw na sa iyo 'di ba? So hangga't hindi nilalabas ni Martin Romualdez yung listahan ng mga congressman na sumusuporta sa kanya, hindi yan totoo. Eme lang yun si Martin. Ayan. So, I think things are looking good for us, but let us not be complacent. Let us not lower our guard. But I would say that this is a win. And, once in a while, we deserve to sleep, to sleep happily. Ayan. We deserve to sleep smiling. This is one of those days na ganon. Ayan, na ganon ang mangyayari. So, dinawit na naman nila si Pulong sa BOC issue, sinisiraan na nila. Well, hindi nga, di ba, kinasuhan na naman ng kung ano-anong kaso. Ayan. Pero wag masyadong pakampante kasi di pa nababasurang impeachment. Another tactics para sayangin ang oras at pera ng taong bayan. Sabi ni GATV. Totoo naman yan. Oo. Nagsisimula pa lang ang totoong laban, sabi ni Joshua Mineke. Ayan. Okay, anyway, matulog na tayo. Magpahinga muna tayo. Maraming salamat. A breathing space for us Dutertista. Correct. Ayan. Okay, at saka maraming salamat doon sa yung mga nang pressure ng junk impeachment now, ha. Bonggang-bongga kayo. Ramdam na ramdam kayo ng lahat. Okay?